Number one. Ayan. Okay, meron tayong bisita ngayong gabi. Si Giovanni Felicidario. Hello, Giovanni. Oy, may gabi eh. Oh, go ahead, go ahead. Okay, pwede ra mangutana. Okay, go ahead. So, okay. Sumal, kining inyong libro, ano ba man Tagalog Kining doon? Sa mga kaparian. Ay, naimusapaw man. Ang tanong niya, pwede ba daw magtagalog? Tagalog mo na lang, bro. Ikaw akong gipangutana dyan do. Ah, Ikaw mo so, tubag. so, so sige, sasagot ako, pero tatagalogin ko para sa mga nanonood. Sige, go ahead. Okay. Matod pa sa inyong libro nga sa mga kaparian, pinal, kapinalanggang anak ni Birhen Maria. Ano diri ah. Na imprimatur ni Nelopstat, si Monsignor Adelito Avila, nya imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal. Hmm? Kini nga libro mabasa kini sa page 24. Matod pa din sa maong ah, paragraph akong basahon. Mas maganda siguro, bro, na ano, bro, picturean mo yung buong page tapos send mo sa akin sa Messenger para ati pakita sa screen para hindi yung pag sakali may pinutol ka, booking agad. Wala namang putulan akong basahon. Sige, sige daw, try mo lang. Okay. Bisan diha sa akong mga kaparian, daghan nasa dili na motuo. Apa nagpabilin gihapon sila sa simbahan, matuod nga mga lobo nga nagsulob sa sapot sa karnero. Mas maganda, bro, kung picturean mo Kini, yung mas maganda, bro, kung picturean mo Dando, yung mas maganda, inyong habiling bro. libro, Mas maganda, bro, no, picturean mo yung buong page, bro, para makita natin kung sino tinutukoy diyan ng mga lobo. kaparian. Wala namang binabanggit na paring Katoliko. O, Kaya mas better inyong na habiling libro. kahit na aming libro Di- 'yan. Kahit na aming libro kasi marami kasing pari na kinikilala ang aming libro. Yung pari ng Judaism, pari pa rin 'yon. Yung pari ni Baal, pari pa rin 'yon. Yung pari na yung pari ni Ginata mo angkon. Astaroth. Hindi. Ang sabi ko, picturean mo para Inyo ning libro. makuha din ang buong konteksto kasi style kasi ng SDA putol-putol. Oh, kaya ang gusto ko, kung maaari sana, picturean mo yung buong page para naman maipakita natin sa screen yung buong page at malaman natin kung sino ang tinutukoy doon ng mga lobo. Wala namang binabagay dyan na paring Katoliko eh, kahit libro pa namin yan eh. Presidente, baka Ah, naman, baka naman wala siyang libro, quoted lang niya yung oh, baka text. naman, quoted mo lang yan. Wala ka nang pinapakita na talaga libro namin yan. Mas maganda kung, ay, nag-off call siya. Nag-off call siya, wait lang ha. Bigla siyang nag-off call eh. Huwag siya bigla-biglang mag-off call kasi ito yung style niya pag hindi siya pag hindi niya tayo napuruhan eh, biglang mag-off call. Oh, wala, hindi na, pinapatay na. Ayun, pinapatay na. So, ah, asang TV sa remote be? TV sa remote, ang be? Ini si Di ba yung good, oh? TV sa remote, give me the TV sa remote. Asang TV sa remote? So, yun ang malaking problema niya. Kasi nung dati, nung binanatan niya si Jun Ray, sunod-sunod yun. Nung pumasok ako nagsalita, biglang pinatay yung call. Ngayon, yung tanong niya, hindi yata siguro mag-uubra yung kanyang style, technique niya, pinapatay niya. Bigyan mo wait lang muna ha, wait lang, ito talaga si Divine talaga. Asama ng TV's remote? Ah, pono, dala, pono, pono. Mukhang ka. Wait lang muna ha. Talaga si Divine talaga, bigla-bigla lang hihirit. Ano lang, dili na ba kusgan? Okay. So, nawala siya bigla. Di naman natin inaano. Okay, so basa pa ako dito ng mga comment ha.
Sabi dito ni Christy Siarot, sabi niya is good evening po Bra Jandot sa lahat ng mga CFDs. God bless you. Sabi naman ni Joel Tagbar, good evening bro. Si Cora Bertumen, magandang gabi Bra Jando Labado. Sabi naman ni Elmer, Si Elmer Bitonia. Good evening, paano kaya yung lolo ko namatay sa pagiging albularyo? Ay nako, spiritual warfare. Hindi mo na ako babasa ng ano bro, ng may kinalaman sa spiritual warfare bro. Kasi pang ano yan eh, pang hindi yan pang doctrinal talakayan. Yung talagang doktrina talaga. Baka naubusan na ng signal yan bro JD. Hindi ako naniniwala ubusan ng signal. Kasi talagang style yan ni ni Giovanni Felicidario na kung sa tingin niya is kaya niya, doon siya tatagal. Kung sa tingin niya kaya niya. Tandaan niyo yung kay Junri dati? Kasi si Junri sumasagot sa mga katanungan niya, tingin niya kakayanin niya. Kaya sunod-sunod siya. Nung pumasok na ako at sinabi ko, mali yung kanyang tanong, biglang nawala. Biglang nag-off call. Ano Nahulog. yan? Nung nasabi ko, ay mali yung tanong, bigla siya nag-off call. Eto naman ngayon, na sinabi ko sa kanya, picturean mo yung buong page para malaman natin. Bigla naman ang off call. Oh, sabi niya, so hindi nyo inaangkin. Hindi naman sinasabi ko na hindi ko inaangkin. Wala ko sinasabi na inaangkin ko. Ang sa akin lang, kahit na librong katoliko pa yan, pag sinabi kasi pare, tayo marami kinikilalang pare. Pare ng Pilipinista, pare ng Church of God, Espiritu Santo, pare ng Catholic Apostolic Church, pare ni Baal, pare ng mga Judaism. So dapat malaman natin kung sino tinutukoy na pari diyan, hindi porket libro namin mo dideclare ka na kaagad na automatic na agad paring Katoliko dahil Katoliko ang may-ari ng libro. Mali yun. Ang tawag naman diyan, fallacy of false equivalence. Kaya dapat sana kung makikipag sa aming mga libro, ipakita. Kami kaya namin ipakita yung yung buong page eh. Pero kung sakali may putulin kami, makikita naman ninyo kung ano yung aming pinutol, di ba? Pero ito kasi, sasabi ni John Ray, baka quotation lang yan. Baka quotation lang yan. Baka quotation ka lang. So, picturean mo, send mo sa akin. At tingnan kung may sinend ba sa akin si Giovanni Felicidario? Wala. Walang sinend sa akin si Giovanni Felicidario. Nalulungkot ako. Bakit, bro? Sabi ni Jari, nalulungkot daw siya. Bakit, Papasok. bro? Bakit siya tawagan ng barya na papasok? Hindi siya nalungkot. Tanungin na tawagan to si Jared. Ano kaya nangyari dito? Ano kaya nangyari kay Jared? Ang sana nga ng barya doon. Hindi naman sinasagot. Hindi naman sinasagot ni Jared. Nalungkot. Ano kaya problema nito kaya? Baka nalulungkot kasi walang kadibate. Hindi ganyan si Jared. Maliban na lang siguro kung may dahan-dahang ng didenggoy dito. Um, Maliban na lang kung may dahan-dahang ng didenggoy kay Jared, malamang 'yon. Pero yung Pati ano kayang dahilan ng reason niya. hindi ko alam. Pero duda ko dito may dahan-dahang ng didenggoy kay Jared Almasora. Okay, sabi naman dito, basta yung mga comment ha. Sabi naman dito ni Dindo Mawang, bro, mulusot man Japon ka, bisan pisat. Isa may bisang pisat, nakapisat din mo na ako. Dindo Mawang. Sulod, arong makita. Ang style natin ngayon dito sa mga gaya ng ang dating daan kung napansin ninyo. Ang dating daan, kung ano tatanong Bisaya, hindi nila pinipilit na magtagalog. Hinahayaan nila na magtanong sa wikang Bisaya.
Tapos, yung kanyang tanong, itatranslate sa Tagalog ng mga manggagawa. Para sagutin ni Soriano na sa wikang Tagalog. At pwede rin ipasagot ni Soriano sa wikang Bisaya. Doon sa sa programang Ang Dating Daan. So dito ngayon, start natin dito, kung ang matatanong Bisaya, hindi ko siya pipili mag-Tagalog. Kung tanongin ko siya ng Bisaya, sasagot lang ko sa wikang Tagalog. Total, naiintindihan naman niya yung aking sinasabi. Kasi ang lahat ng Bisaya nakakaintindi ng Tagalog yan. Lahat ng Bisaya nakakaintindi ng Tagalog. Ang Tagalog ang hindi nakakaintindi ng Bisaya. Bakit? Kasi lahat ng pelikula sa TV, drama, TV Patrol, Saksi, teleserye, Incognito, lahat ng mga teleserye sa bahay, mga pelikulang Pilipino, Tagalog yan. Wala namang pelikulang Pilipino-Bisaya. Kung meron man siguro, iilan lang. Kaya lang halimbawa, yung pelikulang Yanggaw, Ilonggo naman yun. Yung pelikulang Dili Ingon Nato, Bisaya naman yun. Ang bida nun si Ruel Cortez. So meron namang ganun, no? Pero talagang nakakintindi ng mga Bisaya ng Tagalog. Okay, ito naman tayo ngayon wait lang muna ha. Okay, double-check ko lang yung aking linya dito kung nakabukas ba yung aking filter. Okay. Sabi ni Rowel Labastida Ganuhay, baka naubusan na ng signal yan bro JD. Sabi ni Luigi Anthony Plaida, kaya nga maraming SDA nagmamarunong kunwari may alam sa aklat katoliko. Pero totoo, walang alam yan. Walang ang alam sa sarili ng libro, katoliko pa kayang libro. Bro, daghan naman kag nailad. Ilara ko do. Bro, naka-live tayo. Kung sa tingin mo nga nangilad ko, sulod dire, sulayi ko. Pero makita kisay mangingilad nato. Okay? Ingon na po dire si Ruel Abastida Ganuhay. Tawagan mo uli, bro. Pinapatay nga. Tinawagan ko uli, bro. Pinapatay talaga ni Felicidario. So, Cuniberto Retarino, si kumpare mo at kumpare ko, si kumpare mo at kumpare ko, maraming pare. Maraming talagang pare. Sabi ni, naman, luuya ni mo dyan do labado. Luuya, bagali ka kapamatuod, gali. Wapagali wapagay ka kapabutom yung nagluoy kay ko. Ito masasabi ko mga SDA. Yung style nyo kasi, kabisado ko yan. Wag na wag nyong kalilimutan. Dati rin akong SDA evangelist. Okay ha? Wag na wag nyong kalilimutan na dati akong SDA evangelist. Dati akong SDA debater. Kaya, dapat sana nasa kokote nyo na lahat ng style nyo, style ko rin yan dati. Kaya kung ganyan ang estilo mo, Felicidario, puputol-putulin ng libro, alam mo, sa sarili mo, alam mo nanluloko ka sa akin eh. Kaya mo pinapatay yung call, di ba? Kung talaga hindi ka nanluloko, call ka nga ulit, tatanggapin ko yung call mo. Kung totoong hindi ka nanluloko sa akin, call ka nga ulit, tatanggapin ko yung call mo. At saka talakayan yung Isaiah 66. Felicidario, ating talakayin yung Isaiah 66:17. Kung sino ang sinasabi doong susunugin. Sino ang tinutukoy doon, yan ang pag-usapan natin. Mga SDI, hinahamon ko kayong lahat. Pasok kayo ngayong gabi. Pag-usapan natin ng Isaiah 66:17. Patunayan nyo na ang tinutukoy dyan lahat ng taong kumakain ng baboy. Patutunayan ko naman mga Hudyo tinutukoy dyan. Sige. Mga SDA na nanunood ngayon, pasok kayo. Patunayan nyo sa akin na tinutukoy dyan na susunugin na kumakain ng karning baboy lahat ng tao kasama Kristiyano, kasama ang mga pagano,
kasama ang mga alien. Patunayan nyo sa akin yan. At patutunayan ko na mga Hudiyo, mga Israelita, ang tinutukoy dyan. Oh, sige. Sa tingin nyo tama kayo at mali ako, tawag na. Ina nyo, wala tatawag na SDA ngayon. Abangan, nakabukas yung aking linya ha. Sa mga gustong tumawag, nakabukas ang aking linya. Tatanggap ako ng call mula sa Seventh-day Adventist. Patunayan ninyo na tinutukoy sa Isaiah 66:17, lahat ng taong kumakain ng karning baboy susunugin. Tutunayan ko naman, mga Israelita ang tinutukoy doon. Oh, sige. Tingnan natin kung may ano ba, may kakasabang Seventh-day Adventist. Okay? Nawala si Sabadista ng sinabihan na papipicturan niya ang binasa. O nawala kasi wala siyang binabasa. Wala siya. Oh. Sabi niya, so imo nang i-deny. I-deny. I-prove muna. At titingnan ng konteksto. Pag napatunayan ko na paring Katoliko nga tinutukoy, ating basahin ang previous sentence at ang next sentences. Huwag putulin. Oh, malalaman natin yan eh. Kaso, bigla siyang nag-off call. Sa madaling salita, nanloloko si Giovanni Felicidario. Straight to the point. Okay, ito naman tayo ngayon kay Gingging. Good evening, Brother JD. Naghampang naman tago-tago ang SDA, bro. O, tawag yun. Tawag ko, bro, si Dindo Mawang. Si Dindo Mawang daw. Tawag daw si Dindo Mawang. Wait lang, ha? Dindo Mawang. Okay? Dindo Mawang. Wait lang, ha? Sige, bro. Mag-reply ka lang, bro. Kung gusto ka, musulod, reply lang. Oh. Bro, nag-message ako sa'yo, Dindo Mawang. Kung gusto ka musulod, reply lang. Replyan mo. Tatawagan kita. Sige na. Replyan mo ako, Dindo Mawang. Tatawagan kita. Makakapasok ka. Sige na. Dindo Mawang, go ahead. Hintayin ko yung ano mo, yung call mo. Sabi nito ni Romel Palma, God bless you, Mama Mary, love you. Sabi naman ni Eman, bro, magandang gabi po. May nagtanong po sa akin, pwede po ba daw po ba ng isang Catholic faithful ay maging ninang sa binyag ng isang SDA? Ay hindi pwede po yon. Bawal po yon. 3rd DSC. Tanong ko lang, bro, magkaiba ba ang kaluluwa at espiritu, bro? Ang tao daw may kaluluwa, espiritu at katawan, sabi ng born again. Okay? Brother Junre, Bro, magkaiba ba daw ang kaluluwa at espiritu? sabi ni Scott Han, hindi. Dahil yung kaluluwa, yun yung espiritu din. Mayroon lang siyang distinction. Dahil ang kaluluwa ng mga ganito pala no? Basahin mo natin Marigando ang Job 12:10, Marigando. Wait lang muna. Ano yan? Job 12:10, para mapaunawa natin ng maigi. Job 12:10. Hmm. Okay. Sabi sa Job chapter 12 verse 10. Ito sabi, ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Basahin mo nga sa ibang salin doon sa Biblia. Ang dating Biblia, Oo. nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. So lahat ng bagay ay may kaluluwa. Tama ba, Rigando? Yes, sabi dito. Lahat ng bagay. Ibig sabihin, puno man yan or hayop man yan. So lahat ng bagay ay may kaluluwa na buhay, ha? Hindi yung mga hindi buhay.
Ibig Ah, sabihin, yung mga hayop, at halaman, ng mga buhay yan. Kaya nga natin pinapakain yung mga hayop, yung halaman naman, dinidiligan kasi may buhay sila. So lahat ng may buhay ay may kaluluwa. So ano ang pinagkaiba ng kaluluwa nila? Ang kaluluwa ng mga puno, tinawag yun sa teolohiya na vegetative soul. Okay? Ulitin ko. Ang kaluluwa ng mga puno at halaman tinawag sa teolohiya na vegetative soul. Ang sa hayop naman, tinatawag na animal soul. Ang sa tao naman, dahil tayo ay naiiba sa mga ibang nilalang, tulad ng halaman at ng hayop, yung ating kaluluwa ay tinawag na spiritual soul. Ibig sabihin ng spiritual soul, ang ating buhay ay nagmula mismo sa Diyos. No? Kaya nga mababasa natin sa Genesis 2:6, ang tao ay kanyang hiningahan at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So yun po ang pinakaiba ng kaluluwa natin. Kasi ang kaluluwa natin tinawag na spiritual soul. Ibig sabihin ng spiritual soul, mayroon tayong kakayahan tulad ng Diyos na maalaman ano ang mali at tama. At mayroon tayong cognition, may will, and intellect tayo. Hindi katulad ng mga hayop na wala silang intellect and will. Wala sila niyan. Sa kanila lang, instinct. No? Ang alam lang nila, kahit sila kasi nagutom sila, matutulog sila kasi napagod sila. So yun ang sa kanila, instinct. Yun po ang uri ng kaluluwa nila. Iba po sa tao. Kasi sa tao, ang kaluluwa natin, tinawag na spiritual soul. Okay? At ang mga kaluluwa ng hayop at ng halaman pag namatay, mag ano na sila, ma-annihilate. Ibig sabihin, totally mag-disappear na sila. Hindi na sila mag-exist. Samantala, ang tao, pag namatay, ang ating kaluluwa o espiritu ay babalik sa Diyos na may gawa nito. Basahin nga natin mo dyan doon, Ecclesiastes 17. Doon doon. ah. Alala, oo. Yes, bro. Basahin natin ng Ecclesiastes 17, bro. Dyan. Ecclesiastes 12:7. Okay. Ecclesiastes 12:7. Ito sabi, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may nagbigay nito. Ang ating hininga ay magbabalik sa Diyos. Ano yung hininga, bro? Dyan doon? Kaluluwa ba yan o hindi? Kaluluwa. Kaluluwa. Okay, so yung bang kaluluwa, espiritu o hindi? Spirito, natural. Basahin mo sa ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Okay, sabi ganito. Kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. So therefore, ang kaluluwa ay siya rin espiritu ng Diyos. Ayun, so pareho lang pala ang kaluluwa at ang espiritu. Okay, move naman tayo ngayon sa next naman dito. Wala pang reply si wait lang ha. Loading yung ating internet eh. Dindumawang, o nakapag-reply ka doon sa message ko sa'yo, nakapag-reply ka, tawag bro, ay hindi ka nagre-reply. Hindi mo nga sinisin yung message ko, Dindumawang. Yan niya, pakita ko sa inyo ha. Nag-message ako kay Dindumawang pero hindi siya nagre-response. Ito, pakita ko. Ayan o, tinan nyo. Ayan, Dindumawang, ayan o. Nag-message ako sa'yo. O, kung gusto ka, musulod, reply lang. Says, reply na bro, wala pa. Alam niyo ko bakit? Gusto kong mag-reply kayo. Pag nag-reply kayo kasi, lalabas sa itaas yung yung option for video call at yung option for call. Hanggat hindi kayo nagre-reply sa message ko, hindi lalabas yan dyan yung option na video call at option na audio call. Ibig sabihin, hindi ko kayo matawagan. Kung gusto nyo pasukin pasukin nyo yung live ko dito ngayon,
Mag-reply lang kayo at lalabas yung button for video call, tatawagan ko kayo. Ganun yan. Kaya sa mga kursunada lang po, sa kursunada lang. Okay, sayo naman dito ni ah 30, ito nasagot na pala ito. Si Arturo Pagatpatan, God bless. Then, De Lasa Short, shout out bro, dire sa Lower Tuong, Cebu City. Oh, shout out! Straight to the point. Live. Ito naman tayo kay Din Dumawang kamo bro, apil mo ana kay Mikaon Mangkagbaboy. Dili mi apil ana oy mo, bitaw na ingon ko nga ako mamatud an Israelita ra gipasabot. Oh, sa may SDA mo, sinong SDA lalaban dyan, kakasa dyan. Patunayan nyo na ang tinutukoy sa Isaiah 66, 17, lahat ng tao, kasama Katoliko, kasama Kristiyano, patunayan nyo. At patutunayan ko na mga Israelita ang tinutukoy dyan. Israelita ang tinutukoy dyan. Ano ang purpose ko? Ba't yan ang gusto kong talakayin natin? Para ipakita na mga SDA hindi nakakaunawan ng Bible. Sinong SDA ang kakasa dyan? Kahit si Edwin Box, kasahan mo Edwin Box. Patunayan mo na tinutukoy sa Isaiah 66 sa 17 ay lahat ng tao. Patutunayan ko, Israelita tutukoy dyan. Oh. Okay, ito naman tayo ngayon sa kay Rhodes Solar Edoria. Basta SDA, peking Hudyo at peking Kristiyano pa, ha. Saan? Ayun, may tumatawag. Tanggapin natin. Okay, tanggapin natin. Hello? Ayun. Hello, bro. Hello, mayong gabi. Oh, mayong gabi, bro. Okay, go ahead. Go ahead, go ahead, go ahead. Go ahead, bro, go ahead. Kanang kini ako bro, pagunta na lang ni bro. Sige, go ahead, sige, bro, go ahead, bro. Oh, kay dili pud ko gusto kana bitang kanang muraog kini kay madlok bayat pud ka sa Ginoo kanang mag-istoryata ba nga muraog kuan lang kay murag makwanta sa Ginoo ba nga istorya bitaw ta nga muraog dili maayo. So, nalabay pagunta na bro. Go ahead, bro, go ahead, go ahead. Kini bang kay sige man moingon nga kamoy tinuod no? Ngano man bro nga ngano man nga sa inyong kadabit ang mangutana ko diya sa Pulo Kasugo bro. No. Di ba gibawal man na sa Ginoo bro nga bawal ang mukuha o bawal ang mudugang? Yes, bro. Sinabihan Oo. ng mga Israelita na huwag nilang dagdagan at huwag nilang tatanggalan. Yes, bro. Deuteronomy 4:2. O nganong kining Pulo Kasugo nga sa inyohang mga libro nganong giusab man ninyo ni? Wala kami binabago dyan, bro. Katunayan, yung sa amin ay aming inuunawa. First na utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Kung yan, utos na yan ay kinikilala mong tama, eh di wag kang gagawa ng rebulto. So yung sinasabi O niyo, gani. yung sinasabi niyo ikalawang utos, bahagi na yon ng unang utos. So wala kami tinatanggal diyan kasi bahagi siya eh. Halimbawa ganito, meron akong isang buong barya ng 10 pesos. Ibig sabihin ba wala hindi kasama ang 5 doon? Kasama ng 5 doon, buong ginawa lang buo. Yung wag kang gagawa ng rebulto kasama yun sa unang utos, wag kang makakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Eh di wag kang magkaroon ng rebulto na ano na sinasaba mo bilang Diyos. O yun ang ano doon. So doon naman sa ano naman sa araw ng Sabat, wala kaming binabago. Kasi Walay yung aming dili linggo, dili sa Sabat din yun eh. dili sabat akong bro punto ani. Ano yan bro? Ano yung Dili ano punto mo? ang diri sa Exodo 3. Bro Exodo. Jojo, Yes. Oo. But Edgar Logan. Ano? good evening. Di bro kay
An Ako saning kung anong bro. Basig na pa yung tawag na bro. Balik ka na kung tawag, balik ka na kung tawag. sige, okay na, padayon. Padayon mo, Exodo 3. Dili ba ingon diri ang ingon diri ba nga dili ka magbaton og laing Dios sa atubangan ko, di ba? Oh, tama yun, tama. Unya karon, oo. Unya dili lang kuan ni bro, dili lang nato ingon nga magkuan ta ani ka ng lantugi. Mangunta na lang ta kay open man naka-live man ka. Oo. Oo. Kala lang. Unya akong pangunta na si Muha, di ba nag-ingon ang Dios nga dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Ngano man nga sa inyo ha karon nga ngano naamay mga mga kinulik nga larawan o ingana. Okay, magandang tanong yan, Ang tanong niya, kung tama sinasabi na huwag magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, bakit marami kayong mga Oo. rebulto? Yun yung tanong niya. Ito ang sagot natin. Yung sa amin, na mga imahe, hindi yun ang imaheng ipinagbabawal sa Exodo 20. Hindi yun ang imaheng pinagbabawal doon. Katunayan, ng ipinagbabawal na imahe doon sa Exodo 20, yung mga imahe na kinikilalang Diyos ng mga pagano. Kasi yung mga Israelita, dati silang naalipin sa Ehipto. At nakikita ng mga Israelita kung paano dinidiyos ng mga Israel ng mga Egyptian yung kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon sa Katoliko, hindi naman namin kinikilalang Diyos sa mga rebulto. So hindi kami nakakalabag doon. Wala kaming aral na Diyos ang rebulto. Wala kaming aral na Diyos ang Oo. mga santo. So wala kaming turo, hindi namin nalalabag yan. Di naman Diyos sa amin ng mga rebulto, di naman Diyos sa amin ng mga santo. So wala kaming ibang Diyos sa harapan niya. Kung kung dili pa kung dili pa na Dios sa inyo hang atubangan bro. Nga lagi kana laging kanang pareha sa kanang Black Nazaret Black Nazareno. Ngano lagi ang mga tao halos mo nya inyo hamang gyud ng kauban. Okay. Inyo haman ng kauban. Yung ginagawa Kung wala pa ninyo na sige bro. yung ginagawa naman sa Black Nazarene, ang tawag naman doon is veneration yun o tandaan ng pagpupugay, tandaan ng paggalang, pagbibigay parangal. Yun ang ginagawa sa Black Nazarene. What if merong Katoliko na sinasamba yun bilang Diyos? Yan, di ba? What if merong Katoliko sinasamba yun bilang Diyos? Yung gumagawa nun ang nagkakamali. Kasi wala naman turo sa amin na yung mismong Black Nazarene na pinaparada doon sa sa Quiapo, yun ay Diyos. Wala kaming turong ganun. Actually, veneration lang sa amin yung Veneration means paggalang. Sa CCC paragraph 2132, the honor paid to sacred images, gaya ng Black Nazarene na imahe. The honor paid to sacred images is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. So sa amin kasi may dalawang uri iyon. May veneration at mayroong adoration. Ang ibinibigay sa mga sagradong imahe, gaya ng imahe ng Black Nazarene, is a respectful veneration and not the adoration due to God alone. Yan ang aming opisyal na turo. Dagdagan lang siguro ba rin do? Sige, go ahead, Brother John Ray. Yes, kasi isa kasi sa misinterpretation ng ating mga kapatid ng protestante, ito nga nagkakagulo ang mga mananampalatayang Katoliko kapag araw ng Puong Nazareno, ibig sabihin kapistahan. Kasi tradisyon kasi ng simbahan na pinaparada talaga or pinoprosesyon mo yung rebulto ng Puong Nazareno. Pinoprosesyon yan taon-taon. At nagkakagulo ang mga Katoliko sa kanilang paniniwala na mahawakan lang lamang nila ang rebulto ng Puong Nazareno, sila ay gagaling sa kanilang mga karamdaman. Una kapatid, hindi itinuro ng simbahan na para gumaling kayo sa inyong mga karamdaman, hawakan niyo ang Puong Nazareno. Walang turo ang simbahan ganyan. Pero hindi mo mapipigilan ng isang mananampalataya na naniniwala siya na siya ay mapagaling sa kanyang karamdaman sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya.
At maraming gumaling sa pananampalatayang yan, kapatid. Kaya nga maraming magkakagulo. Bakit? Proven and tested yan. Ang daming mga nagtestimony na sa kanilang paghawak sa Poong Nazareno, gumaling sila. Bakit bro? Lahat ng bagay na mayroong kinalaman sa kabanalan, pwedeng maging daluyan yan sa grasya ng Diyos para makapagaling ng isang may sakit. Tulad yan po sa Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos para magpagaling sa Pablo, pinadaloy saan? Sa pamamagitan ng panyo. Doon pinadaan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pagpapagaling sa isang bagay na hindi mo akalain makapagpagaling. Pero ginawa yun ng Diyos. Basahin nga natin Barijando ang gawa 19:11-12 Barijando. Ano yan? Gawa 19:11-12? Oo. O, sige, ito basahin sa gawa. Wait lang ha. Gawa 19:11-12. Sabi ganito. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumaya sa masasamang espiritong nagpapahirap sa kanila. Kita mo mga kapatid, kahit panyo, damit ni San Pablo, nakapagpagaling hindi si Pablo mismo, ang kanyang mga kagamitan. Pero sino nagpagaling noon? Ang Diyos. Ang tawag din bro, channel of graces. Ngayon, mayroong rebulto ba na nakapagpagaling din sa mga tao, biblically speaking? Meron. Basahin natin Barijando, Números 21:8-9, kung hindi ba nakapagpagaling ang rebulto ng tansong ahas na pinagawa ng Diyos. Basahin nga natin. Números 21:8? Hanggang 9. Okay. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas sa tanso. Ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas at tanso at hindi nga namamatay. Kita mo? Yung kapangyarihan ng Diyos, pinadaan niya saan? Sa mga kagamitan na ginagamit ng mga tao dito sa mundo. Diba? Hindi mo matipigilan ng Diyos bro kung ipapadaan niya ang kanyang graces sa mga banal na bagay. Tandaan natin na yung mga rebulto, iniisip namin yung banal na bagay yan. Kasi biblical po yan. Kaya kung may mananampalataya na yun ang kanyang paniniwala na gagaling siya sa pamamagitan ng kanyang paghawak, mangyayari yun dahil sa kanyang pananampalataya, hindi dahil sa yung rebulto ay nakapagpagaling. Hindi yun bro. Ginamit lamang yung rebulto ng Diyos, daanan at kanyang grasya. Kaya hindi nawawala yung kanyang tradisyon, kanyang paniniwala bro, dahil ang daming gumaling, ang daming testimonya. Okay? Yan ang reason bakit, yan ang reason Barijando kung bakit may mga ganyang pangyayari. Again, hindi turo ng sindahan yan, bunga yan ng pananampalatayang Katoliko Barijando. Okay, Brother Lindo? Bro, Okay. basing mo sulod napapay paluwa puntaan pero basing napay mo sulod dihabot. Oo, sa karon tanang sana ko kung nabay ni sulod lain ha. O basing Ang mo sulod na diri si Brother Babae. Brother Edgar Laugan lang may ni sulod din ni karon lang bag-ohay. Brother Ed, sige lang, sige. Pasoy lang sa bro niya. Kain ka nang mo follow up ra ko kuan ako sa mo tanaw sa ako sa imong live kay dili man gud makita og imong live og kuan ka nang mutawag ta. Brother Edgar, ikaw wala kay challenge diha nga ihagit sa mga SDA atong tagag-tagad. Gusto ko makadialog yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin na mga SDE. Palaging nagsasabi na ang founder sa Romano Katolikong Simbahan ay si Constantino. Mas ganda kung pumasok sila dito. Mga SDA daw. Naniniwalang ang Katoliko ay founded by Constantino. Pasok daw kayo, magipagsubukan dito. Pahalang magbinisaya mo, okay ra. Basta Tagalogo na. Magtinagalog mi ni Brad John Ray. Si Brother Edgar, ako siyang pinapaintulta ko siya magbisaya. Si Brother Edgar. Pero kami dalawa ni John Ray, magtatagalog kami dalawa ni John Ray. Marami na kami Barijando sa Bro,
sa signature ni Paring Edgar. Maraming nag-miss. Mahal kayo natin. Pabati mo na mahal kayo natin. Mahal kayo nakin. Greetings mo na, mahal kayo nakin. Tutan, mahal kayo natin. No? Mahal. Pwede magtanong, patanungin mo, Brother Jando, yung kapatid natin. Brother, sini? Dindo. Basig na kay gusto ipangutanan ni Brother Edgar, mutubag na, binisaya na mutubag. Bro Dindo. Basig na kay pangutanan ni Edgar, Bisaya ka, Bisaya akong magtubagan na. Pwede Tagalog, pwede Sige, go ahead bro, Dindo. Kay Bisaya man kay Sige, go ahead. Okay, direta sa kuan bahin sa ang among team ani bro kining bahin sa kining pukas Napulo ka sugo. Sige, go ahead. Hello bro, Dindo. Nan. Ha. Naputol-putol bro. Sige. Naputol-putol. Usahin na kayo diri ang signal bro kay naka-wifi ra man gud ko. Ano na, kita tagpusog-pusog. Ang area. Naputol yung mga putol-putol bro, putol-putol. Brother Jando, ano ba sikta niya? Sige bro, sige. Katolik? SDA. Ako na lang sa uban bro, putol-putol ang signal bro. SDA ka bro, SDA. Dindo. Akuan kanang SDA nga akuan local conference bro. Local conference SDA pasabot. Lahi siya Brother Edgar, local conference. Lahi ni nga kuan bro, kanang lahi po ni sa lahi po ni sa kanang SDA nga kadtong gigiganan ni Brad Amik. Pamilyar na bro. Jando. Oo. Pamilyar na, pamilyar. Nalapit na bro. Hello. Hindi bang yung libro diri bro ba? Tinibitang napulo ka sugo diri Ang napulo ka sugo, ang unang sugo sa Bible sa Exodo, dili ka magbaton og laing sa tubangan. Yes, brother. Parang nawala kayo, brother. Sige ihatag na lang sa uban. Ihatag na lang sa uban kay naka-wifi ra pud ko diri Sorry pud kayo kay naka-wifi ra ko layo kayo ang kuan ko naka-connect og piso wifi. Okay lang, may tindihan naman natin. Sige po Dindo. Pilit kayo, basin nakakuan pa ko basig dagang pagmanawag sa inyo Sige po Dindo. Brother Jando, yung i-off lang yung video niya. Audio lang. Naka-off na yung video niya, Brother Edgar. Actually, talagang mahina talaga signal niya eh. So, hanap tayo ng iba rito. Sino ba available dito, ha? Di ako nakagraduate, bro. Di na ako nakagraduate si Jared. Hindi doon nakagraduate si Jared. Okay lang yun. Hindi, nakagraduate ngayon? Okay lang yun. Bawi na lang tayo. Bawi na lang tayo next time. Okay lang. Magaling naman si Bro Jared sa Oo. Nakakalungkot naman isipin pero okay lang yan bro. Huwag ka mag-alala din. Hindi naman nakamamatay yun eh. Okay? Sige. Hindi naman naka-study. Sige, hanap pa tayo ng iba dito. Yung pwedeng tawagan. Ito lang ha. Ito magwayin. Di ka na, dyan din magwayin. Ito magwayin kung available ba si magwayin. Tatawagan ko Sulay. Available ba? Available tubag na Hindi na available yung tubag. Magwayin pa inyong tubag yun. Pasok din. Mga kapatid. Wala ni tubag si magwayin. So, dili siya available. Balikin mo si Bro Jando. Balikin
Pabalikin mo si ano, si bro, yung kanina, yung SDA. Mahina nga signal niya, bro. Baka ano, malakas na ngayon. Sige, sige, sige. Tatawagan ulit. Kasi may katanungan siya parang may katanungan siya sa Ten Commandments kung ano ang gusto niyang iparating sa atin. Sige, sige wait lang ha. Tawagan ko ulit. Sasagot ito. Hanggang 11 PM pa tayo. Kaya mga SDA, pasok na kayo. Hanggang 11 PM pa ito. Kaya ata wala nang noon din na sumasagot si Dindo Mawang. Wala na. Di na sumasagot. Okay. Wala. May internet. Okay. Wala ba Edgar? Wala ba Edgar? Hindi sumasagot ba Edgar? So, ano tayo ng ibang tanong dito na may kinalaman sa doktrina. Wait lang ha. Ito, from Liam Mateo Fernandez. Bro, paki-explain sa aral ng simbahan na ang katawan na tao ni Kristo ay hindi Diyos. Ano daw? Bro, paki-explain sa aral ng simbahan na ang katawan na tao ni Kristo ay hindi Diyos. Ay, mali ka. Diyos sa amin yan. Akala ko kung ano. Akala ko kung ano. Diyos. By the way, si Peter Pendon, naghahamon pa si Peter Pendon pala ng ano ng debate kung saan patutunayan daw niya na si Maria daw ay ina ng pagkatao lang ni Kristo. Pero tinanggap ko sana pero pag tinutulan ko kasi ibig sabihin pati pagka-Diyos. pati pagka-Diyos, no? Hindi ko na natatanggapin kasi parang lumalabag ako sa aral namin eh. Patutunayan niya lang na pagkatao lang siya naging nanay. Kung tututol ako dyan, ibig sabihin, pati pagka-Diyos niya, nagkaroon ng nanay. Hindi, mali. Walang nanay ang kanyang pagka-Diyos. No? Okay, ito tayo kay okay, dito naman, from 2281, good evening bro Jando, ask ko lang, ang pagtutuli sa bagong tipan ay pagbibinyag din ng meaning? Pakisagot dyan, Brother Edgar. Doctrinal ito, doctrinal. Yung ano, Basta, yung sige, yung basta doctrinal ng tanong, papasagot natin. sa bagong tipan ay iba talaga yung circumcision, yung pagtutuli. Kasi ito ay ritual ng mga Hudyo na bago isilang ang isang sanggol, parang kabilan ito, Genesis 17, verse 1 to following, no? Ito ay covenant, no? Sa mga katauhan, no? Sa mga yung alayan, no? Yung mga tauhan noon para siya sa ano, yung pagsamba sa katauhan sa Diyos. Di ba? Pero dito sa yung bagong tipan ay iba talaga. Iba na dahil tayo ay maging anak tayo ng Panginoon sa pamagitan ng binyag. Yun talaga ang sa bagong tipan, no? Sa New Covenant, no? Diyan sa John 3:5. Oh. Ano sabi diyan? Na
hindi makapasok sa langit kung hindi tayo makatanggap ng binyag. So sa binyag na yan ay tayo ay maging anak tayo ng Panginoon at makasali tayo sa katilingban sa dito sa lupa na kanyang itinatag na simbahan. So ang binyag ngayon, makasali tayo sa church. Noon, sa pamagitan ng tuli, circumcision, makasali tayo sa katilingban sa Diyos. Yun, mabasa natin sa Genesis 17 verse 1 following. At dito naman sa New Testament, makasali tayo sa katilingban, sa Kristohanong katilingban, kung tayo ay mabinyagan. Iba talaga ang tuli noon at sa ngayon. Yun Okay. ba? Okay, thank you. So, may tanong naman dito. Ito bang nakalagay daw sa sa Lucas 17:34-36? Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay dalawang lalaki ang nasa isang higaan. Ang isa kukunin, ang isa iiwan. Dalawang babae ang nanggigiling na magkasama. Ang isa kukunin, ang isa iiwan. Dalawang lalaki ang nasa bukid. Ang isa kukunin, ang isa iiwan. Ang tanong daw, rapture ba daw tinutukoy dito? Ano dyan rin? Ano dyan rin? Yes, Brother Jando. Ang tanong niya from Lucas 17:34-36. Ang tanong niya dyan, rapture ba daw ang tinutukoy dyan? Basahin mo muna natin, Brother Jando. 17, Lucas, wait lang ha. Lucas 17:34-36. Ito ang sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yon may dalawang taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang tatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaki na tatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Ang tanong, rapture ba daw ito? So yan ba ay rapture? Well, kung ang mga protestante ang mag magpapahayag, rapture daw yan, no? Yan yung sinasabi nila na left behind. At ang kanilang paboritong talata, yung sa unang Thessalonica 4:16. Basahin nga natin yung unang Thessalonica 4:16, Brother Jando. Yan yung kinocontextualize nila sa 17:34-36 and 1 Corinthians 4:16 nga, Brother Jando, basahin natin. 4:17, Brother Jando. Unang Korinto 4:17. Oo. Sabi dito, dahil dito pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Unang Panginoon. Thessalonica, bro. Unang Thessalonica 4:16. Akala ko unang Korinto. Unang Thessalonica 4:16. 4:17. Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ng tunog ng propeta ng Diyos at ng Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. 17. 17. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira at titipunin sa kalapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Ayan. So yan yung mga talata na gagamitin nila sa rapture. Lucas 17:34-36, ikukonik nila ngayon sa unang Thessalonica 4:17 na yun daw mga yun daw iaakyat sa alapaap para salubungin ang Panginoon. So yun po ang rapture para sa kanila, pero hindi po totoo yun, no? Kasi malawak kasi yung teorya ng rapture, no? Mayroong tinatawag na post-trib, mid, ano yung una? Pre-trib pala yung una. Pre-trib, mid-trib,
at post-trib. No? Kahit ang mga protestante po, hindi nakakasundo kung kailan talaga mangyayari ang rapture. No? Ang original na aral ng rapture, yung tinatawag na pre-trib. Ano yung pre-trib? Pre-tribulation. Na yung rapture mangyayari bago maganap ang tribulation. Ano yung tribulation? Yung paghihirap ng mga Kristiyano sa huling panahon, yung pagdurusa ng mga Kristiyano sa huling panahon dahil magpapakita na yung anti-Kristo na magpapahirap sa sangkatauhan. So, takot na takot ang mga protestante sa paghihirap na yan, yung tribulation na yan. Kaya, nakabuo ng teorya si John Darby na ayaw ng Diyos na ang mga Kristiyano ay mag-suffer ng tribulation. Kaya nakabuo siya ng teorya na magaganap ang rapture during or before tribulation. Kaya tinawag yan na pre-trib or pre-tribulation. So yan ang original na magaganap ang tribulation o magaganap ang rapture before tribulation. Kaso lang po, may talata sa Biblia na kontra po sa teorya na yan. Basahin natin Barijando ang 24, 29 ng Mateo Barijando sa KJV version, Mateo, ano yun? Mateo 24, 29. King James 20. Version. 29. Ang sabi ganito, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. So ano nabasa dyan Barijando? After tribulation or before tribulation? After the tribulation. After the tribulation. Ano yung mangyayari sa after tribulation? Didirikta mo sa 30 hanggang 31. 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and that she see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. So yung sinabi doon sa 1 Thessalonians 4:17 na sasalubungin ng Panginoon, yun daw ang rapture, mali. Dahil ayon sa Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagbalik dito is judgment day na yon, after the tribulation. Kaya yung unang teorya ng rapture na pre-tribulation, na debunk yun. No? Ang daming mga naniniwala dyan na nag-iba ng paniniwala. Kaya yung pre-trib, medyo alanganin na yun. Gawa nga ng Matthew 24:29 na after tribulation pala ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. And then, nakabuo sila ng bagong teorya na mid-trib. Ano yung mid-trib? Na ang tribulation magaganap sa kalagitnaan, ang rapture magaganap sa kalagitnaan ng tribulation. Saan naman yun nakuha yung teorya na yan? Sa hula ni Daniel. Sa hula ni Daniel, sa Daniel 9:27, may binanggit si Daniel na 7 years of tribulation. At ang 7 years of tribulation na yan, nahati yan sa kalahati. So yan ang hula ni Daniel. Nagkaroon ng kalahati. So economic nila yung hula ni Daniel sa Daniel 9:27 sa rapture na 7 years of tribulation, yung kalahating taon nun, doon mangyayari ang rapture, in which walang mga Bible writer, mga apostol, nagpahayag about 7 years of tribulation. Wala pong ganung pahayag ang mga apostol na mayroon 7 years of tribulation. Walang 7 years of tribulation sa New Testament. Mga protestante lang ang nagsabi niyan. Wala pong tribulation na binabanggit ng mga apostol about 7 years tribulation. Wala pong ganung pahayag. Kaya wala pa rin katotohanan yung mid-tribulation. Kasi nga kung babasahin natin muli ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 24:29-31, yung kaniyang pagbabalik, kasi yung pagbabalik kasi na yun, iniisip nila na rapture pa yun, hindi pa yung judgment day. Pero judgment day na po yun. Kasi isang beses lang babalik ang Panginoong Jesucristo at ang pagbalik niya, judgment day na
judgment day na agad. Sa mga rapture believer, yung pababalik ng Panginoon sa Kristo, hindi pa yun yung judgment day, yun yung rapture. No? Pero kung titingnan natin yung Matthew 24:21, after the tribulation, kaya yung mid-trib naman, middle tribulation na teorya na magaganap ang rapture, mali pa rin kasi walang mid-trib na binabanggit ang mga apostol patungkol sa tribulation. Walang 7 years of tribulation, at wala ding tinatawag nila na mid-trib rapture. Wala pong ganun. Teorya lang nila yan. Tapos ang kasunod na na teorya na naman ang about sa rapture, ito namang post-tribulation. Ano yung post-trib? Mangyayari ang rapture after the tribulation. Yun yung ginagamit nila. Yung sa Matthew 24:29 na sabi ni Panginoon sa Kristo, after the tribulation, immediately after the tribulation. So doon naman nakuha ang teorya na post-trib. Mangyayari ang rapture after the tribulation. Kaso lang, ang kasunod na pangyayari after tribulation or yung post-tribulation, marapture, hindi pa yung katapusan sa kanila. So mali na naman. Kasi daw after daw ng tribulation, yun na nga, iaakyat yung mga hiniran sa alapaap, people, at maghahari daw ng 1,000 years. Yun ang kanilang teorya. Maghahari ng 1,000 years kasama ng Panginoon sa Kristo. Then after 1,000 years, saka pa lang mangyari ang paghuhukom. In which, wrong interpretation. Dahil ang Revelation 20:4-6, yung 1,000 years of reigning mga kapatid, yun po yung araw ng Panginoon. Yung 1,000 years of reigning, yun po ang araw ng Panginoon. Basahin nyo natin ba dyan ang Revelation 20:4-5 ba dyan doon? Doon na kinukuha yung teorya na after the tribulation, mararapture ang mga tao and then meron pang 1,000 years of reigning. Basahin nyo natin ba dyan doon ang Revelation 20:4-6 ba dyan? Balikan doon? President, Ayun, baka napatulo pa siguro siya ng bata. So, i-summarize ko na lang. So, yun po mga kapatid, no? Sa Hindi, Revelation, mina internet ko. ay, mahina pala. So, sa Oh, Revelation mina 24:6 mina dyan, internet. kasi ang Aha. kanilang theory sa post-tribulation mga kapatid, ulitin natin, after ng 7 years of tribulation, mararapture yung mga ano daw, yung mga hiniran ng Diyos. Tapos yung pagka-rapture ng mga hiniran ng Diyos, hindi pa yun yung judgment. Mayroon pang 1,000 years of reigning. Kinuha nila yung teorya na yan doon sa Revelation 20:4-5 ano dyan doon, makibasa nga natin. Ay, so mahina nga pala yung ano ni Brother Jando, yung kanyang internet. So yung sinasabi na 1,000 years of training sa Revelation na kapatid, one day po, yun na po yung araw ng Panginoon. Kasi sabi ni St. Peter, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 sa tao. No? 2 Peter 3:7 nga Brother Jando. Basahin natin ang 2 Peter 3:7 Brother Jando. Hindi pa rin kaya basahin bro? Ay, hindi talaga, maingat talaga yung internet mo dyan, mga kapatid. So in 2 Peter 3:7, ang 1,000 araw sa mga tao, isang araw lang yan sa Panginoon. Kaya yung sinabi ni St. John na 1,000 years of reigning, ay ibig ko sabihin doon, one day lang yun. At yung araw po na yan na po yung judgment day. Kasi isang beses lang babalik ang Panginoon sa Kristo. Yung inakala nila na sa salubungan ng Panginoon sa Kristo sa alapaap, rapture yun. Hindi yung rapture. Judgment day na po yun mga kapatid. Kaya wala pong rapture na aral ang mga apostol. Nagmula lang yung rapture theory sa panahon ni John Darby around 17th to 18th century. Diyan lang po yan nag-umpisa yung aral na rapture. But before 17th century, 18th century, lahat ng mga Kristiyano wala pong aral about rapture. Kaya mali po yung aral na rapture. Yung Lucas 17:34-16, hindi po yung pumapatungkol sa rapture. Pumapatungkol po yun sa judgment day. Yun lang ba dyan do? Maraming salamat. salamat pre.
Ayun, pre. Nasaan si Richard ka, pre? Nawala. Hindi pala ako marinig. Ayun. Okay. Brother Jando, Oh, mayroon akong konting dagdag sa sagot ko kanina. Ngayon ba lang yung katanungan? Ngayon pa? oo, oo, oh. Oh, maraming naibigay si Bro John Rin na talata. Pakibasa po dyan sa para maintindihan sa ating kaibigan na nagtanong ngayon. Pakibasa sa Colossus 2:11 Colosas 2:11. para maintindihan sa ating sa nagtanong. Ito sabi dito, dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Yes, yung pagtutuli mula kay Kristo, ito ay biniyag, hindi sa laman. So iba na talaga ang tuli noon at sa ngayon. Yung sinabi ni San Pablo dyan sa Galatia 5:6, basahin natin. President, Galatia 5:6. Ito, sa mga nagipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga ay ang pananampalatayang gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So dito sa bagong tipan ay parang hindi na mahalaga kung kayo ba ay tuli or hindi. Ang importante na bago na kayong yung anak na kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng binyag. So kahit wala kayong tuli, okay lang. Kung mayroon kayong o kung wala kayong tuli, huwag ka na lang magpatuli. Ang importante magpabinyag ka na lang. Okay. Ang pinaka-importante dito sa New Testament ay binyag kahit wala kayong tuli. So iba talaga ang tuli noon at sa ngayon, kahit hindi kayo tinuli, natuli, basta mabinyagan ka, mayroon na kayong tinatawag na indelible spiritual marks. Yung indelible spiritual marks ay talagang hindi na ito mawala sa atin. Anak na tayo sa Panginoon. May tatak na tayo sa Espiritu Santo. Yun ang sulat dyan sa Efeso 4:30 at sa Efeso 1:13. Yun, may tatak na tayo sa Holy Spirit. May indelible mark tayo. Anak na tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng binyag, kahit wala kayong tuli. Yun lang ang sagot natin, Brad Jando. Okay, may tanong dito from Far East. Far East daw, pero ang kanyang profile is MCGI Care. So, madaling salita, MCGI ito. Sabi niya, saan mo mababasa na nagbautismo si Jesus? Okay. Nandiyan ba, Jando? Na mayroon mababasa na siya nagbautismo sa Ng sanggol. Sanggol? Sanggol? Oo, sanggol. May na talaga internet talaga, oh. Kung sanggol, ang simbahan ay talagang nagbinyag ng sanggol. Ito sa Biblia, sa Kristohanong Katilingban, mga kaibigan, Lucas, no? Lucas chapter 3, sa kanyang paliwanag, mayroon talagang paliwanag dito. Si Juan, wala mamunyag o mga bata o mga babae. Apan ang simbahan, namunyag bisan pag mga batang gagmay aron mahimo silang mga anak sa Dios ug sakop sa Kristohanong Katilingban. So, sa panahon ni Juan, pagbubunyag, ang gibunyagan ni Juan, mga dagko lang nga lalaki. Dito sa suba, sa Jordan, o bisag asa napita, sa Inon, namunyag siya. Mga laki ra nga dagko, tiguang.
hamtong. Pero sa grupo ni Jesus Christ o sa mga apostoles, ang ilang ipamunyagan, mga babae, mga laking dagko, o mga masuso. Ug mao kanay gihimo ni San Pablo diya sa unang Korinto 1:16. Basahin natin Brother Jando. Unang Korinto 1:16. Unang Korinto 1:16. Okay, sabi sa unang Korinto 1:16, ako nga rin, wait lang ha. Ito. Ako nga rin pala ang nagbautismo sa sambahayan ni Estepanas. Maliban sa kanila'y wala na akong matatanda ang binautismuhan ko. So ang sabi diyan ay talagang bininyagan niya ang lahat, yung isang family, household. So matawag natin pamilya kung mayroon talagang masuso or sanggol. Yung gawa 16:15, basahin natin ba diyan do? Gawa 16:15. Ito na masabi. Nagpabautismo siya at ang kaniyang buong pamilya. Pagkatapos sinabi niya, kung itinuturing po ninyo akong tunay na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin pinapahindian. So buong pamilya, huwag mong sabihin na walang sanggol. Pag mayroon, oh, kasama na yung mga sanggol. Pag buong pamilya, kasama ng mga sanggol dyan. Gawa 16:33 per dyan do. Gawa 16:33. Ito naman. Nang oras ding yon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Yan, buong sambahayan. So, tamang-tama mga kapatid, yung sinabi dito sa isang theologian, ito sa Biblia sa Kristohanong Katilingban, nandyan ba kayo dyan do? Lucas, Ebanghelyo ni San Lucas ay talagang mayroon talagang paliwanag. Wala ko niyan. Mayroong paliwanag dito para maintindihan natin ang talata kung ang binyag ni Juan, kung ano ang kaniyang bininyagan. May binyagan bang babae na mga malaki na? Wala. Dahil ang bininyagan ni Juan, lalaki lang, mga lalaki lang, walang kasamang babae. Sa grupo sa ating Panginoon, bininyagan niya lahat. Lalaki, malaki, hamtong, mga masuso, mga babae. Ito ang ginawa sa ating simbahan ngayon. Sa noon pa, ginawa na yan. So yun ang practice na yan, ginawa na noon hanggang ngayon. Yung sabi dito, si Juan wala mamuniyag o mga bata o mga babae. Apan ang simbahan namuniyag bisan pag mga batang masuso aron mahimo silang mga anak sa Dios o sakop sa Kristohanong Katilingban. Yan ang nakasulat sa Biblia. So, ang pangutana, may mababasa ba na ang ating Panginoon ay namunyag? Mayroon. Dito sa John 4, verse 1. John chapter 4 verse 1, ang sabi, Sa 22. 4:22. John 3 verse 22. John 3, Verse 22. 22. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Hudiya. Nanatili siya roon ng kaunting panahon na kasama nila at nagbautismo ng mga tao. Sino nabautismo nito? Yung mga alagad. Ni Jesus sa pamagitan ng mga alagad. Sa 23. Sa 23, ito naman sabi, samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagbabautismo. Pero dito sa John 4 verse 1, Razando, anong sabi dito? 1 to 2.
Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon, bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Oh, parang nagbautismo si Jesus pero hindi talaga siya ang nangunay, oh, kundi ang mga apostolis iyang gisugo sa pagbunyag. So yun, iba talaga ang ginawa ni Juan. Yung iba ay parang sinabi nila na ang tunay daw na bunyag ay kang Juan. Yun ang sinabi nila dahil yun ang ginapractice nila, yung kang Juan. Pero ang mga paraan sa binyag na gustong mangyari sa pamagitan ng mga apostolis at hanggang ngayon ginawa pa rin sa simbahan, yun ang tunay na binyag na gisugo sa ating Panginoon sa pamagitan ng paggamit ng Trinitarian formula diyan sa Mateo 28:19. Yun ang sabi sa ating Panginoon, yun ang sugo sa ating Panginoon na gawin natin ang pagbinyag sa pamagitan ng tatlong persona. Yun ang legal or yung valid na formula na dapat natin gamitin. So yun lang, dyan daw ang sagot natin. Okay, thank you, Brother Edgar. So, yun. Ang bautismo ng mga alagad, tinatawag na bautismo ni Jesus. Yan, tanong, nagbautismo ba si Jesus ng mga sanggol? Yes, kasi nagbabautismo ang mga alagad eh. Pero kung literal na mismong si Kristo mismo ang dumampot ng tubig tapos ibinuhos sa iyo, siya yung nagsagawa nun, mali ka. Bakit? Ang tawag dyan, isang palasiyan, yan ay isang uri ng tanong na mali. Pakita ko sa inyo na maling tanong yan ha. Eto. Sabi dito ganito. Ang tanong na saan mo mababasa na nagbautismo si Jesus ng sanggol ay isang halimbawa ng fallacy. Narito ang paliwanag. Uri ng fallacy, argument from silence o argumentum excellentio. Ito ay isang uri ng fallacy kung saan pinapalabas na ang kawalan ng ebidensya ay ebidensya laban sa isang paniniwala o doktrina. Paliwanag. Ang tanong ay tila sinasabi dahil wala tayong mababasa na si Jesus ay nagbautismo ng sanggol, ibig sabihin, mali o bawal ang ubibinyag sa sanggol. Pero ang ganitong argumento ay walang sapat na batayan. Walang sapat na batayan. Sa halip na nagpakita ng aktwal na kontraebidensya, umaasa lamang ito sa katahimikan ng teksto. Bakit fallacy ito? Hindi lahat ng ginawa o inutos ni Kristo ay detalyado sa Biblia. Ayon sa 1 21:25, mayroong marami pang ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulating isa-isa, inaakala ko na kahit sa buong sanglibutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Kahit si Jesus mismo ay hindi nagbautismo ng sinuman. Sabi sa 1:3:22 at 1:4:2, ang kanyang mga alagad ang nagbabautismo, hindi siya mismo. Kaya kahit adult baptism, walang eksaktong talata na si Jesus mismo ang nagbinyag. Pero hindi ibig sabihin ay mali ito. Argument from silence ignores tradition and context. Halimbawa, ang binyag ng simbahan, sambahayan o household sa gawa at sa sulat ni San Pablo ay malamang may kasamang mga bata o sanggol. Gawa 16:15 at 1 Korinto 1:16. Pangkontra, kung ang argumento nila ay hindi ginawa ni Jesus kaya mali, pwede mo ring balikan. Saan mo mababasa sa Biblia na ipinagbawal ni Jesus ang pagbibinyag sa sanggol? Wala yung mabasa. Yun. Wala. Yun. So, ang sumasagot dito si ChatGPT na ayaw ng mga protestante. Ayaw nila si ChatGPT kasi yung mga sagot ni ChatGPT mukhang hindi yata kumakampi sa kanila. Magugustuhan lang nila kapag pabor sa kanila yung sagot ni ChatGPT. Kung hindi pabor sa kanila, ayaw nila yon. Okay. Ang gusto nila ay talagang ang mababasa lang sa Biblia ang dapat nating paniniwalaan. Yun.
Okay, basta pa ako document dito. Sabi naman dito ni Rod Solar Edoria Rex was Osias. John Ref Jimenez, pasok po kayo dito sa live Doctrinal Talakayan. Tawag mo nyo na lang si Brad Jando Alabado, FB niya, kung ayaw nyo sa Zoom link. Okay. Ito naman Walang, dito. walang pumasok na dyan doon na SDA? Meron kanina, pero hindi lang nagtatagal. Ito naman si Malak Ganel nag-send sa akin ng 100 stars. Thank you po. Ito naman si, nilang ko rito ha? Okay, nagsasagutan sila. Hindi ko mapasin kasi sagutan nila ito. Dito, hindi ako kasama rito. So dito tayo ngayon kay Rod Solar Edoria, Marlon Alsos, Jesler Joey Alimes, Jolito, Jolosica Verni, Taporco, Tindahan. Pasok po kayo sa Doctrinal Talakayan. Welcome po kayo. Lahat ng gusto nyong itanong po. Sabi naman ni Coles Carter, pabasa ng text sa iyo bro kahapon. Pabasa ng text sa iyo bro kahapon. Nag-text ko sa akin kahapon. Try ko tina cellphone ko nandun kay Divine yung cellphone ko eh. Alam nyo naman, pag nandyan si Divine, embargo. Jolito Losica, banat mo pumakak mga ahente ni Satanas, kay gamay na lang ang inyong panahon. Kung pamakak ang among istorya, pamatod oy. Pamatod kung hindi ka pamatuod, nabutang-butang ka, nakasala na sa balaod. Kaysa may lamakak. Exodo 20:16. Ayaw pagbutang-butang sa inyong isikatawo. Santiago 2:10. Ang naglapas sa usa ka sugo nakalapas tanan. In Tagalog, Exodo 20:16. Huwag kang magbintang ng kasinungalingan. Pag yan nilabag mo, Santiago 2:10, ang nakalabag sa isang bahagi ng kautusan ay nalabag ang buong kautusan. Kaya, para hindi kayo makalabag sa kautusan, tumawag kayo at makipagsubukan kayo. Ano ba naman to? Contact lang, tawag lang. Open naman ako rito eh. Kung kailan ako open, ayaw naman tumawag. Kung naka-offline ako, wala ako nagla-live, tatawag-tawag, Jando, etong tanong ko. Yan na. Bakit? Ito, Sabi ko pasok. sa live lang ako tumatanggap ng tanong. Hindi. Ngayon dito. Ay, hindi. Sa live nilang bro, takot. Hindi, sa live talaga, sa live. Ayaw nila ma-live yung kanilang mga pinagsasabi. Huh? Sabi ni Rod Solar Edoria, di kasi sinungaling si ChatGPT kaya ayaw ng mga protestante. Sige na. Protestante. Baka titinan sa Zoom, baka may pumasok na taga-ibang sekta. Wait lang ha. Wala. Wala pumasok sa Zoom. So dito tayo, doon naman tayo ngayon sa isang tanong from saan ba yun? 3780. Good evening bro, tanong ko po. Isa sa mga utos ng Diyos ay do not commit adultery. Bakit po pinahihintulutan ang ibang karakter sa Biblia, hari man o hindi, na magkaroon ng maraming asawa at may concubine pa? Salamat bro sa pagbasa, Brother Edgar. Yung Brother Don, noong una ay talagang gusto nating Panginoon yung tinatawag na procreation noon. So wala pa yung balaod ay talagang hindi pa iniisip yung kanilang ito ay kasalanan para sa kanila. Kasi kailangan talaga na yung magsanay, no? Magsanay talaga sila kasi gusto sa ating Panginoon na sanay Magsanay means dumami. Dumami kayo. Iba kasi yung magsanay sa Tagalog eh. Ibig sabihin nun, practice. Practice, magsanay, no? Magsanay, pero iba talaga yung magsanay, no?
Oh, ang sa Sanay. Tagalog, yung magsanay, ibig sabihin, mag-practice tayo, magsanay tayo. Pero nung mayroon na talagang Ten Commandments na inibigay sa ating Panginoon doon sa bukid sa Sinai kay Moses, ay talagang bawal na talaga na gawin nila ang yung polygamy. So ay bawal sa ika-anim na utos at sa ika-siyam na utos talaga mga kapatid. So, mayroon ng kasalanan kung mayroon tayong kung mayroon tayong maraming asawa ngayon. Bawal talaga ang polygamy. So, noon pinahintulutan pa yung sino ba yung mga noong una Brajando? Yung unang mga Sino? tauhan na pinahintulutan pa noon. Solomon. Maraming asawa Mo, yun. si David, tingnan David. mo si Solomon ay parang 1,000 talaga yung asawa niya. 1,000. Ang pinakasalan niya ay 300. Yung mga hindi pinakasalan niya ay 700. Si David ay mayroon talagang 15 na asawa. 15. So noon, pinahintulutan pa, pero ngayon hindi na, mga kapatid. Mayroon naman Okay. balaod sa Ten Commandments, Exodo 20, 1 hanggang 11. Yun, basahin natin. Bawal. Bawal na talaga. Okay. Ito pa, from Mati. Paano naging unang Bible ang King James Version 1611? Pagkasagot, Brother John Ray. Brother John Ray, Ikaw na yung magsagot niyan, bro. Tingnan mo dun sa KJV na site. wala namang sinasabi doon na ang King James Version ang unang Bible. Dahil ginawa ng mga protestante. Sabi nila, paano naging unang Bible ang King James Version? Ang pagkaalam ko kasi, Hindi unang Bible ang King James Version. Ang unang Bible is, ah, Latina Vulgata. Yan ang unang Bible. Ang King James Version, sa mga protestante yan. so hindi ang King James Version ang unang Bible. Kaya yung tanong ni Mate, mali ito, no? Ah, wait lang ha, meron ba ibang dito? Wait lang, meron ko ng ibang tanong dito, yung doctrinal na tanong. Wait lang. Nako dito ha. Okay lang panoorin nyo kasi nasa season 1 ko no. Series, hindi ko pa kabisado. Okay, from Rosel Galano Channel, yung series na The Chosen. Okay lang ba panoorin yun? Kasi nasa season 1 pa lang ako pero parang legit naman na galing sa Biblia ang concept ng series. Hindi ko pa kasi kabisado ang Bible. Father John Ray, napanood mo yung The Chosen? Hindi niya rin na napanood ang The Chosen. Okay, ang The Chosen is ang TV series na about sa life of Jesus. Hindi ko pa rin napanood yon. Kaya nawala sa Netflix eh. Dati na sa Netflix yun dati, nawala. Yan, nawala sa Netflix yun. Try ko nga ulit silipin yung Netflix. Nawala yung The Chosen eh. Wait lang ha, try ko hanapin na. Oy, My son. payment unsuccessful man ako payment. Hindi nakabayad. Lagot. Hindi nakabayad. Okay. So, dito naman tayong hindi ako nakabayad sa Netflix ko. Naku, hindi ako makapanood ng ano nito, ng TV nito. Okay. Hari 18.4, gusto ko lang malaman ng konti.
21:7-9. Sabi ganito, kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. So, ilagay mo yon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas at tanso at hindi nga namamatay. So ito ang context nito is nagpagawa ang Diyos ng tansong ahas para doon tumidig ang mga tao na nakagat ng mga makamandag na ahas at kapag sila tumitig doon ay nasa-channel doon ang kapangyarihan ng Diyos at gumagaling sila. Sa madaling salita, ginamit ng Panginoon yung tansong ahas para pagalingin ng mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi dahil sa ang tansong ahas ay may sariling kapangyarihan. Ngayon, gusto niya akong lumipat naman doon sa Ikalawang Hari 18:4. Anong nakalagay doon? 18:4. Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Asherah. Dinurog din niya ang tansong ahas sa ginawa ni Moises na kung tawagin ay ni Hustan, sapagat hanggang sa panahong yon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Okay, pero at ibig sabihin nito, yung tansong ahas na pinagawa ng Diyos kay Moises ay ginawang Diyos-Diyusan ng mga Israelita. Ginawang Diyos-Diyusan ng mga Israelita at pinangalanan pang ni Hustan. At dahil ginawang Diyos-Diyusan, kaya ay pinag-iba. Yun. Yun. Yun ang Ngayon, ito naman tayo, may ingay si Divine dito. Yun ang context, blackcommando.ph. Okay, wait lang muna, tingin muna ako sa comment section natin. Dahil walang pumapasok na na mga protestante. Ay, pati ba naman yung live ko na wala na naman ulit. Okay. President, Yun. Oh yes, Robert Edgar. yung sabi kanina, yung katanungan na parang ang alam niya ay ang King James ay talagang nauna. Naulang Biblia daw ang King James. Oh, mali mga kaibigan, kay 16th century lang yung King James version. Oh, mayroong nauna talaga yung sali natin sa Catholic, yung tinatawag na Latin Vulgate. Yung Latin Vulgate ay translate sa English, yung nangyari, yung Douay Rheims version, English. 1609 talaga yung 1609 talaga tong Old Testament natapos. Yung New Testament sa pag-translate yung 1582. So nauna pa talaga yung 1611 lang yung King James version. Mas nauna pa yung Tyndale. Yung mga ginawa ni William Tyndale na maraming mga kamalian yung sinunog sa ating simbahan, mga 14th to 15th century, dahil nag-translate siya galing sa Hebro, Grego, marami talagang mali, no? Mali na pag-unawa ni William Tyndale. So hindi ito na sa ngayon sa simbahan Katoliko, talagang sinunog ito lahat ng mga libro niya, ng mga salin niya. So mas nauna pa ang Tyndale version, yung kang William Tyndale, kaysa King James version na ipangalan sa hari sa
Ah, ano yun? Si King James. So yun lang, ating ano, ay paabot sa kaniyang isip na talagang huli na talaga yung King James Version. Iba talaga salin yan. Bakit nandyan pa ngayon ang King James Version? Saan ba nagaling yan? Bakit ang simbahan parang okay lang na mayroong King James Version? Tayo mga Katoliko, gumamit pa ng King James Version, bakit hindi sinunog yan? Anong rason sa simbahan na bakit hindi sinunog yung King James Version? Alam mo ba dyan kung bakit hindi sinunog sa simbahan? Bakit? Parang parang bias talaga. Sinunog yung William Tyndale na marami talagang salin na ginawa niya, na-imprinta niya, sinunog lahat. Bakit yung King James Version hindi naman sinunog sa simbahan? Hindi, alam mo ba yung Brian Hindi. Dahil yung King James Version ay talagang nakita sa simbahan na parang mayroon talagang yung kabahin, parang nakabatay siya sa Hebrew, Grego, Latin, yung King James Version. So ang source niya nakabatay sa Hebrew, Grego into Latin. So tinanggap ito sa ating sambahan nga okay lang yung gamitin niyo, pero wag mong sabihin na mali talaga ang salin sa simbahang Katoliko. Dahil ito ang salin na original. Galing ito sa may otoridad. Yung simbahan na tatag nating Panginoon na mayroong authority. So, pag gamitin ninyo, pero huwag mong sabihin na mali ang amin. Oh, di ba? Sabihin pa nila na ang simbahang Katoliko ay nagdagdag. Totoo ba na nagdagdag ang simbahan? Roger daw? Walang dinadagdag. Bagko sila pa yung nagbawas. Yun, sila ang nagbawas. Pero talagang, totoo naman na ang simbahan Katoliko ay mayroon talagang dinagdag sa simbahan. Dahil, noong una, mayroon naman talagang Bible na tinatawag nila scripture, yung Old Testament. Sabi niyan, sa whole Bible, sa unang Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16, the whole Bible. Pero nakabatay ito sa Old Testament. Pero dinagdagan ito ng simbahan. Ilang libro ang dinagdag? 27 books. Bakit dinagdagan? Dahil ang simbahan Katoliko ay mayroon talagang authority na magdagdag. Anong libro dinagdag? Matthew, Revelation. Pag hindi ito dinagdagan ng simbahan Katoliko, New Testament, Old Testament lang ang ating babasahin. Wala tayong mababasa ng New Testament. Dahil ang simbahan Katoliko ay mayroong authority, may authority siya sa pagdagdag ng 27 books. Kaya nga, mayroon na tayong 73 books. Dagdagan ng simbahan Katoliko, Testament lang ang ating mababasa hanggang ngayon kung wala ang Katoliko. So yun lang ang masabi natin dyan. Okay, thank you, Sir Brother Edgar. At dahil alas 10 ng gabi at walang mapasok ng mga protestante, so thank you doon kay Rod Solar Idoria sa pag-send mo ng 35 stars. Dahil alas 10 na, 12, wala namang protestante pumapasok, so hanggang dito na lang po tayo. Kasi pag pumasok pa sila, aabot tayo ng hanggang alas 11. In which ang ating programang talakayan hanggang 11 p.m. sana ito. Kaso wala nang pumapasok na protestante, tila yata natakot. Natakot siguro. Kaya hanggang dito na lang tayo. Sa alas 10 na lang muna tayo kasi wala pumapasok Walang available na protestante. Baka next Monday available na sila.
Okay, at next Monday, andyan naman si Brother John Ray. May debate ka, Brother John Ray, no? April 21. Sino Yes, kalaban mo bro. nun? Sino kalaban mo nun? Si pastor ng ano ba yung pastor, ano yung Grace Bible? Grace, basta Grace yung pangalan ng sundahan nila. Ako ang affirmative, patutunayan ko na religion can save according to the Bible. Religion can save according to the Bible. So yung sa inyong dalawa ni ano ni Pwede naman bro, isabay na lang bro, sa alas 6 kami. so dalawang debate haharapin mo. Wala problema. Okay. So, Ganito. Eh. Maghanap ka ng kadayalog. At tawagan si ano. Wait lang, at tawagan si Jerwin. Darwin po. Si ano si ano pangalan nun? Magwayin? Available ba si Magwayin? Ay, hindi available si Magwayin eh. At yan na si Jerwin na si Jerwin. Kaya din si Jerwin, kung papayag si Jerwin. No? Mayroong Ating testingan si Jerwin, testingan Jerwin. Ating testingan si Jerwin. bukas. Yan lang. Tamang internet. Oh yeah. Na. Sumasok na zero, inaasa ko internet ro no eh. May internet ngayon. Wala, di sumasagot si Jerwin. Pati lang ano yung si Jerwin, baka sakali sumagot ito next time. Jerwin! Sokol ba daw ka ni Edgar? Lang ha? Bro, Gando. Sa amin ni ano bro, sa amin ni General Kugnanan bro, ikaw lang yung mag-moderate bro. Pwede naman si Pat Edgar, moderator. Pwede ako. Pwede rin. Pero pwede kayo lang dyan to, kay ikaw naman ang host. Yan, gano'n na lang. Sige. Dahil walang namang protestante pumapasok sa gabing ito, so hanggang dito na lang tayo sa 10:17. Kung meron pa sana, talaga hanggang 11 ang puting programa. Kaya huling mensahe na lang tayo. Ating ibigay kay Brother Edgar muna ang huling mensahe. Pasalamat, Brother Edgar, ikaw muna mauna. Okay, maraming salamat mga kaibigan, mga kasama ko dito, Bro Roger, pare Janre, no? Ba't pare? Magkumpare kayo? Kumpare. Magkumpare pala sila. Ano ko yung bunso ba yung pre, yung inaanak ko yung pangalawa. Yung pangatlo po. Pangatlo pala. Oo, pangatlo. Pangatlo. Hindi pa, wala pa. So maraming salamat mga kapatid, yung nanood na yun. Sana mayroon kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At ito ang tandaan ninyo, mahal kayo nakin. Namiss ng mga tao yan.
Mahal kayo natin. Okay. Atin naman ibigay. Sino pa nandito ngayon? At iti na sa Zoom. Sino pa makasama natin nandito na hindi na pwede pala pagbigyan? Ay, James, kung sino? Bro, ngayon karoon naman kami sulod. Oo, kasi bigla naging busy ako tapos hindi ko namalayan yung hindi ko namalayan yung messenger na meron palang Zoom. Every Oh. Monday Every Monday to, bro. Oh, I see. Sige, at least isi-set ko na yung schedule ko every Monday. Papasok tayo. Every Monday night. hanggang 11. From 6 p.m. to 11 to. Sige, maghanap tayo ng medyo pwede nating papasuking mga ibang sekta. Ayan, pwede yan. Maganda yan. Yan. Ngayon lang nakapasok si Brother James kung sino. Kasi kung Okay. magkumpare sila Brother John Ray at saka si Bro Edgar, tayo naman rin ang magkumpare dito. Ayun din pala. Magkumpara din pala. Brother James, siya nga pala, Brother James. Tawagan mo yung si Bro Jared kasi medyo malungkot. Nalulungkot daw siya. Bakit? Bago lang kami, nagkita lang kami kahapon dito, kami dalawa nag-talk. Nalulungkot daw siya. Di daw siya makagraduate daw. Uy, bakit yun? Sige, tatawagan. Comfort mo, bro. Comfort mo, bro. Ay, comfort mo, bro. Sige, Siguro, sige. sa ano niya yan, siguro, something wrong. Okay? Sa, Kaka-prepare niya sa mga debate mo. mukhang ano yata yun. Okay. So, ating ibigay naman ngayon sino pa nandito? Wait lang ha. Wala si Romel Palma. Umalis na si Romel Palma. So, si James na lang. Brother James, ikaw na lang bigyan ng huling mensahe at pasalamat bago ko bigay kay Brother John Ray. Maraming salamat kahit hindi po ako nakapasok. Maraming salamat pa rin sa pagsunod niyo at pagsubaybay. Sana magpatuloy pa rin ang ganitong gawain. Kaya patuloy pa rin ang pagpapalaganap sa salita ng Diyos sa pamagitan ng pagturo ng pananampalatayang Katoliko. God bless you and the taxi with a humble heart. Okay, thank you. Si Brother John Ray, ikaw yung panghuli, Brother John Ray. Yes, Brother Jando. So, ayun mga kapatid, no? Although wala tayong natanggap na mga hamon sa gabing ito, sana patuloy pa rin po kayong panalangin para sa amin at sa simbahan. No? At lalong-lalo na sa mga kapatiran natin na weak, madaling mahila ng mga protestante. Kasi kahit marami na pong safety mga kapatid, mas lalong dumarami yung mga protestante na umatake sa simbahan. Kaya please pray for us. Pray for all Catholics na sana tumibay. Tumibay ang kanilang pananampalataya. Hindi man nila alam dito saan. Sana yung grasya ng Diyos manatili sa kanila. Manatiling matatag at faithful sa pananampalataya. Kaya panalangin natin yung mga kapatid at Katoliko na wala pang panahon na aralin ang ating pananampalataya na sana hindi po sila maguyo ng mga sundalo ng Satanas, no? Na hinihikayat ang mga Katoliko na lumabas sa katotohanan. Maraming salamat po at see you tomorrow para sa regular na programa ng Punto po Punto. God bless all. Back to Brigando.